Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:04 sa aga. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sa Kabisayan na katulan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Domingo, November 9, 2025. Mayong aga mga sa aton nga mga kauturan, di mga bay sa Pilipinas o kung saan kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi sa inyo. Isa mga abyan ka malamig, no? Kag mainulanon nga Lunes ang aga sa inyo nga tanan nga mga nakatutok sa 585 AM kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook page. Kamusta no ang inyong preparasyon sa sining panibag-o naman nga bagyo, ang Bagyo Uwan, kabay paano nga naka-ready dirang aton nga mga emergency kits and always no nga naka-tune in diri sa amon sa 585 AM kag nagalantaw no sa Facebook page sang aton man nga pag-asa para sa mga weather update. Sa kinaandan mga abyan, kami ang inyong mga alagad. Ako si Marian Grace Areñata. Kag Hope Torichante. Kag ini ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mga kaabyanan, as we speak, no, ara sa Philippine Area of Responsibility ining bagyo nga si Uwan. And sa karon no malapad ng saklaw o konsakop sining bagyo no, and in fact kita diri sa Western Visayas no, partikular no ang probinsya sang Iloilo, ang probinsya sang Capiz no nakapaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ina sandig no sa 8 AM advisory sang DOST Pag-asa. Yes, kaga sa aton nga mga kauturan no nga nakapamati subo nga hapon kabay pa nga you are all safe no kag bal-an ninyo ang mga emergency hotlines no sang inyo tagsa ka mga LGU sang BFP nato no kag sang iban pa naton nga mga volunteer groups para nga kung kinahanglan ninyo no sang immediate nga assistance makapanawag kamo no kag mahatagan or kadto dira gilayon no sa inyong area. Kaga later on partner no ibaluon naton sa aton nga pag-asa kung bala no may ara sang pagbag-o no sa aton nga signal numbers diri man sa pungsod Pilipinas, especially diri sa aton sa Western Visayas. Magakuha kita later on sang pinanaton ka latest nga weather update kag istoryahan taman partner no ang mga kanselasyon sang klase diri sa aton sa Western Visayas. Kita mi ara sa mga LGUs and schools nga nag-announce no sang cancellation of face-to-face classes tomorrow, Monday, November 10. Correct, that's right, no? Especially, for example, no, diri sa province of Iloilo yan, ang PDRRMC, no, nag-convene kahapon, emergency meeting, and some of them, no, online ang attendance because nga, again, no, emergency and Saturday, no, ginhiwat ining sinapol, and didto gin-recommend, no, ang suspension sa face-to-face classes and at the same time ang suspension man no sa trabaho. So
ginaklaro sa PDRRMC, no, especially the province of Iloilo, nga ang suspension of classes and work, no, magadepende sa gihapon sa local chief executives, no. So ibantayan ninyo sa anunsyo sang inyo tagsa ka mga LGU, no, sa inyong kabanwahanan kung bala may suspension na sang klase or work, no, sa inyong lugar. But ang LMP Iloilo, mga kaabyanan, no, ang League of Municipalities, no, diri sa Iloilo chapter, nagpagwa naman niya nga daan sang listahan sa mga LGU nga nag-declare sang suspension of classes, and later patpatunaton ano ba lang ang mga LGU ini sa province of Iloilo. Yes, and later on ipabati namon sa inyo mga abiyano ang anunsyo diri no sang aton man nga syudad Iloilo City Government na tuwi sa suspension sang aton nga klase tomorrow ay mga abiyano pagpaathag klase no ang gin-suspend pa lang, and later on no, although nga gin-announce na ini sa social media, magapagwa no sang executive order ang aton nga alcalde mayoral sa Tranias Chu natuhoy diri no sa suspension sang klase sa tanan nga level. Kag pamatian man later on mga abyan, nalabot nato no ang school principal sa Pasig 1 Central School kahapon no, isa man ang syudad sa Pasig sa gimpaidalom sa signal number 1 gani ginantaw nato no ang kahandaan sang isa sa mga bulot mo ano dira sa Banwa ang Pasig 1 Central School, ano bala no ang ilang preparations, especially nga tibag ulang ita mga abyan no ginlabayan no sang Bagyong Tino. Yes, ang Bagyong Tino, and here comes mga abyan no, although nga hindi kita direkta no nga affected sa siniman nga bagyo, pero because no sa kabaskugon kag kalapadon no sang saklaw sang siniman nga bagyo uwan, may pagdala no sa pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas. So gani hibaluon naton ang preparation sang school kag pila no ka mga classrooms ang gin-designate para nga mangin evacuation room dira sa Pasig 1 Central School. Yes. Mga kaabyanan, kung gabantay gid kamo no sa advisory sang DOST Pag-asa, dira nyo makita kung ano ka dako no ang coverage or cover sang bagyong uwan no diri sa aton sa pungsod Pilipinas, and in fact even sa mga areas of Mindanao no may mga napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. So ang aviso diri no sa aton nga mga tagpalamati, especially nga isa na ka super typhoon no ang category ni Uwan no as of 8 AM gin-declare no sang Pag-asa nga nag-intensify into a super typhoon si bagyong Uwan with international name nga Fung Wong. And diri mga kaabyanan, kung makita nyo sa mapa sang Pilipinas nga ginapagwa sang DOST Pag-asa, kadako no sang area nga sakop, and like we've said no may mga area sa Mindanao no or Surigao no nga nasakop pa sa storm signal number 1. That includes us diri sa Western Visayas mga kaabyanan. That's why mangin alerto ang go bag pareho sa ato nga mga pagpangaman in the past no sa mga nagalalabay nga bagyo kangay isang bagyong Tino no ginpreparahan naton. So ang bagyong Uwan dapat man naton nga paghandaan. Yun. So later on mga abino bantayan no sa dili lang madugay ang aton nga connection with DOST Pag-asa Iloilo, and at the same time no ang pagpabati namon sa inyo sa pila namon ka mga interviews no natuhoy sa kahandaan sang pila ka mga ahensya sang gobyerno kag syempre no sang aton man nga city government sa suspension sang face-to-face classes, kag ang aton mga abino nga DSWD6 sa gihapon no nagapasalig nga we have family food packs and non-food items or ready-to-eat food items no nga handa ihatag sa mga affected families, especially those no nga mas stranded sa aton nga mga ports sa Iloilo, Aklan, Antique, and sa ibang paginaton no nga mga lugar diri sa Western
Visayas. Kaina mga abyan no or effective kahapon gipasaka na no ang alert level sang Emergency Operations Center sang DSWD 6 sa red alert. Buot silingon no tanan nga mga provincial, city and even municipal no nga mga local disaster risk reduction management councils naton ang ginapa-standby no ginapa-ready sa mga response operations and at the same time no ang pagpanghanda sa paghatag man sa mga pagkaon or family food packs and ready to eat food items. So later on hibaloon nato pila ang naka-standby no nga family food packs and ready to eat food items. And at the same time, ibaloon taman no how ready ang ato nga quick response teams all over Western Visayas para sa ilaman nga deployment. And also mga kaabyanan, subong adlaw sang Domingo, unfortunately, no, while nagapanghanda kita sa bagyong uwan, sa banwa naman sang Oton, may nagluntad nga sunog no malapit sa merkado o kung sa poblasyon area sang banwa sang Oton. Ang video mga kaabyanan no ginpadala sa aton sa Radyo Pilipinas ni Ma'am Christy Jane Dumpit no. Hopefully mapakita naton sa screen kaya nagdulom no sang aso ang area o kung sa palibot sang banwa sang or sa merkado sang Oton. Subong lang gid nga aga mga around 9:30 no. Suno kaya Ma'am Christy Jane Dumpit. So ina mga kaabyanan, ginpahayag man ni Ma'am Christy nga may mga nag-alabot naman no nga mga fire trucks sang bombero nga nag-respond no sa fire call sini nga aga dira sa may poblasyon sa banwa sang Oton. So hopefully mapalong na partner no ang sunog diri sa may banwa sang Oton kay kumadumduman sa Oton man sa una no sa may merkado mismo to yan no may nagluntad man nga sunog. So hopefully hindi na mag-repeat ato kag iniya ang sunog sa may poblasyon area sang Oton matapna gilayon para nga wala na no sang may masamaran o kun mahalitan nga properties bangod sang sini nga sunog. Yes. Ibaloon man naton later no sa inyo nga padayon yung pag-monitor sa page no sang Radyo Pilipinas Iloilo ang update no sang Bureau of Fire Protection Oton sa nagluntad nga sunog nga ini no sa may banwa o kon sa banwa sang Oton. Para sa Radyo Pilipinas, last Jes 17 sa aga, mga biyan sa aton nga pagbalik. Magakuha kita no sang weather update kaupo ng aton nga DOST Pag-asa Iloilo kag pagpabati namon sa inyo sa pilano ka mga government response and preparations man no sa mga maapektuhan nga mga kauturan naton sining Bagyo Uwan. Magabalik ang programa ang rehiyon karon. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera
Nakasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. Falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayaan yung sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay ng love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Murang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto niyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangan nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaliin naka-timer. Hayaan kong iikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra-Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla.
Makibahagi sa Oplan Contract Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:25 sa aga. Sa gihapon mga abi, nagapamati ka mo sa programa Ang Rehiyon Karon. Mga biyan, while we are trying to contact ang aton nga DOST Pag-asa Iloilo para sa pinaka naton ka latest nga weather update, may ipabati kami anay sa inyo nga pila sa mga interviews naton ang preparasyon sa pila ka mga ahensya sang gobyerno. And mga kabyanan, diri sa aton sa Western Visayas ang naga-lead gid ang aton nga RDRRMC o ko ng aton nga Office of the Civil Defense Region 6. So si Regional Director Raul Fernandez sang Office of the Civil Defense Western Visayas may mga orders in relation sa bagyong Uwan kung sa diin ang iya sini nga category super typhoon kag diri na sa Philippine Area of Responsibility, and ang Western Visayas as mentioned nakapaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. So yari mga kabyanan pamatian ta si OCD6 Region 6 Director Raul Fernandez usa diin ang iya nga mga orders para sa aton nga mga pumuluyo kag sa mga concerned agencies diri sa Western Visayas. And later on mga abeno, ipabati man namon sa inyo ang pila nato ka mga na-interview especially dili ang principal sang Pasig One Central School kung sa diin ang ilang preparations para man sa posible nga mga epekto sang bagyo, and at the same time ang anunsyo sang aton man nga Iloilo City Government nga may ara kita sang suspension sang face-to-face classes sa tanan nga level sa syudad sang Iloilo tomorrow November 10. So, yari na mga kabyanan, pamatian ta si OCD6 Regional Director Raul Fernandez. Una-una nagsabi magbasa tayo ng memo, urging mga local government units natin na planuhin mo yung preemptive evacuation ng mga kababayan natin na nakatira sa mga hazard prone. When we say hazard prone, mga nasa tabi ng coastal natin, areas, posibleng mga people structures, and then yung nasa tabi ng mga bundok na pwedeng mabubuan ng lupa yung nasa areas natin. At sa mga low-lying areas natin, sa mga baha naman, kung yung mga nakatira malapit sa mga waterways, creek streams na kadalasan nag-overflow o binabaha. So, yun ang gawin natin. And then bukas, magkakaroon tayo ng pre-disaster risk assessment. Kung saan pag-usapan natin yung darating na bagyo, kung yung mga dala niyang pananig, hazard, o ano lang na posible, ikamatay o gusto na magkaroon ng destruction o magmana yung ari-arian. So
So pag-usapan natin lahat yun, kasi mga dapat gawin. At nag-preposition na rin tayo ng mga relief goods sa iba't ibang lugar. No? Pati na yung pag-preposition ng ating mga search and rescue teams. Nabatian mga kaabyanan si Office of the Civil Defense Regional Director Raul Fernandez. So na-mention niya, no, gina-recommend ang preemptive evacuation especially sa mga high-risk areas. So ano ba lang mga high-risk areas, no, mga kaabyanan, no? Suno kaya Director Raul Fernandez, no, ini ang mga malapit sa aton yung mga baybayon for the possibility of storm surge, no, and also yung mga flood prone and landslide prone areas naton. Diri sa bahin sang province of Antique kay ginkadtuan ini mga kaabyanan, no, ni RD Fernandez ang province of Antique, particular, no, sa Antique Provincial Capital and sa opisina sa PDRRMO, no. Sa bahin sa Antique, yung mga flood prone areas naton, no, lakip na dira yung dalan dira sa may Sebaste, no, kung sa diin, no, every time nga mag-ulan may mga mud flow, no, sa dalan kag there are times, no, nga unpassable ang area. So please, no, be aware, no, sa paglabay sa sining nga mga dalan, no, sa Sebaste and also sa Aninii kay mabaskog ang hampak sang balod and at the same time, no, sa Hamtik bukid nga area and ang baybay nga area, no, going to the province of Antique from the province of Iloilo. And yes, may preposition. Yes, may mga preposition, family food packs. Kita in fact mga piano ang ato nga DSWD6 nagpahayag nga may ara kita, no, sang 41 or at least 41,606 family food packs nga preposition ini, no, sa 51 naton ka strategic sites across Western Visayas. Dakit ma ang regional warehouse sa Oton. Kag may ara kita sang 2,721 ready-to-eat food items available, no, sa mga ports sa Iloilo, Aklan, and Antique. 15,693 non-food items kag standby fund nga 2.7 million pesos nga ready ini, no, for resource utilization. So anytime ready nga mag-augment ang aton nga DSWD6 sa mga affected naton nga mga LGUs. And this time, partner, no, magakuha kita sabi na naton ka-latest nga weather update kaupod si Ma'am Lenore Silvestre. Hello Ma'am Lenore, good morning sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating likat for the update para sa itong adlaw sa Sunday, November 9, 2025. As of 7 a.m. to the hanggang nag-monitor natin ng si Bagyong Uwan ay nag-intensify into super typhoon. Pag-base sa ating available na data, ang i-test palayoon nasa 125 km east-northeast of Dirac, Catanduanes. The maximum sustained wind niya 185 km per hour near the center, pag-gustiness niya up to 230 km per hour. Ang iyang ulan ay pa-west-northwest at 45 km per hour. So, nagkaroon na yan sa area na nagpadaloy sa tropical cyclone Nina number 1. Ang maninang area sa northern and central portions ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Tag, and Quito. Kapag sa atin na sa intensity outlook, si Bagyong Uwan, ang support typhoon Uwan ay magkakalasin sa Catanduanes, tapos subong aga kung mag-landfall sa may Aurora sa parang nag-update or nagwasan kaagahon. And then, magagawa na rin din sa atin ang Philippine Area of Responsibility by Tuesday, November 11. Hindi naman sa dating Visayan, mag-experience ka sa ang race with Katuwi dahil super typhoon Uwan. Nasa strong naman or nakusod ang ating hangin na maghahalin sa direksyon west to southwest na maghahalin sa mabalad ng kamagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutla kami ng 5:03 a.m. pag mga 5:24 p.m. sa hapon. Ang una yung ating latest weather update, halin direct ni iliwas at low weather
chance ako sila. Kasi madaming bigla. Salamat. Ma'am Lenore, kita diri no sa Western Visayas or sa Panay Island no. Yara sa signal number 1. Klaro lang nato Ma'am Lenore no. Although hindi kita direkta nga epekto, ano ang rason sa siniman pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas? Ano rin sir, I mean, kumbaga track or like, ano ni Bagyong Uwan, ano na yung bakwas sa pag-ulan-ulan. So subo nga Sunday, lauman nato nga mangin mainulano ang aton nga hapon o kung kagabihon Ma'am Lenore? Yes sir, pag-uman natin ang cloudy weather condition, medyo maulan-ulan, light rain, light to moderate rains na ma-experience natin yung adlaw. Ma'am, kamusta nato no? Ang ato yung mga baybayon, may ara bala sang storm surge advisory ang DOST Pag-asa sa mga sakop no sa Western Visayas. Sabi pa rin lang kasi sa ating nga issue lang wala nang diri kita na sa storm surge warning. Pero maghahalo lang kita ang ating mga wind ay nasa strong or ating mga wind intensity na sa strong pag ating mga total water condition ay wala or mabalot ang na total water condition. Mamang Super Typhoon Uwan, doon ano ini ka dasig or kahinay ang iyang lakat? Hello ma'am. Doon ano kahinay or kadasig no ang lakat ni Bagyong Uwan? Ang iyang ulan or ang iyang kadasig ng 25 pero ang ulan nito west-northwest at 25 km per hour. So, mahinay gali siya, ma'am? Medyo mahinay kadasig ng mga nasa 25 km per hour. Sige, Ma'am Lenore, lastly, no, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga local government units naton. Okay, para sa atin ng maghala ng katagan na kung ang safety monitor ng katulad na post sa social media sa 3RD magkakala diba? Then sa atin na nagkalawad maghala ng katagan na dumanamagod ng mga pangkay ito na talagang magkalawad kaya medyo ang atin na katagan lang yung mabalot Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo gid salamat. Salamat naman maayong aga. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang atong water observer sa Pag-asa, Iloilo. Radyo Pilipinas. 25 kilometers per hour no ang dalagan sining Super Typhoon Uwan. And nagalakat na ini no may mga areas na kita partner nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 5 and tubtob no sa tropical cyclone wind signal number 1 and that includes us no diri sa Western Visayas again no signal number 1 ang area sa Western Visayas. Yes, and this time mga biyano ipabati naman sa inyo ang payag diri no sang aton nga Iloilo City Government sa suspension sang aton mga in-person classes buwas November 10. Pamatian naton mga abyan ang pahayag diri no sang aton nga spokesperson to Iloilo City Mayor Rai sa Taranyas 2 nga si Joy Fantilaga Gorzal. Ginasuspende ni Mayor Aisa Tranias ang face-to-face classes sa tanan nga level sa public ag private schools diri sa Iloilo City buwas November 10, 2025. Ini nga desisyon ginbase sa aton nga alkalde sa rekomendasyon sa aton nga Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Center matapos man ang ila sini nga pagmonitor sa nga dalaga no sa aton sini nga panahon. So no sa Pag-asa bisan nga hindi mag-agi mismo diri sa aton sa Iloilo ang Typhoon Uwan pero
Pero tungod nga medyo lapad kag mabaskog ini, may possibility na makabatyag kita sa moderate to heavy rains, no? Kag mabaskog nga hangin subo nga Domingo kag sa Lunes. So ginapatuman sang aton nga alkalde ang suspension agod nga malikaw kita sa peligro kag masiguro man naton ang safety sang aton nga mga kabataan. May ginahimo na subong nga executive order kag inugpagwa na ini, no, para sa official man nga mando sang office of the city mayor. So again, magpabiling kita nga mangin alerto kag magbantay kita sa mga updates and advisories nga igapagwa diri sa official Facebook page sa aton nga alkalde Raisa Tranias kag sa Facebook page sa Iloilo City Government. Kung hindi man gid kinahanglan nga magwa, stay lang kita sa aton nga mga panimalay kag siguraduhon nga handa kita, no, ang aton nga emergency kits kag supply sa pagkaon kag tubig. Maghalong gid kita tanan samtang naga-monitor kita sa dalagan sa aton sini nga panahon. There you have it mga abiyano, ang pahayag diri ni Ma'am Joy Fantelaga Gorzal sa sinimano nga suspension sang aton nga in-person classes tomorrow diri sa syudad sang Iloilo. Klaro ho nato na face-to-face classes ang cancellation, hindi po silingon kung wala sang in-person classes. Totally wala na gid sa klase. Maga-shift ang aton nga mga estudyante sa modular sa aton nga alternative delivery mode, either mga abeno modular or online, no, and other pagid naton nga mga learning mode. Amo na, no, every time nga may cancellation sang aton nga in-person classes. This time, partner, no, lawagon naton ang mga LGUs and at the same time, ang pilaman ka mga schools nga nag-suspend sang ilan, no, nga klase tomorrow, November 10. Unahon naton mga abyan ng ating ISOFIST kahapon, no, yara or nagpahayag sang ilaman nga suspension sang klase following, no, sa advisory man sa provincial government. Ang ating nga ISOFIST magasuspende sang work and classes in all campuses sa Lunes, November 10. And also mga kabiyanan, base sa listahan no ginpagwa sang LMP Iloilo, mayara sang class suspension sa pila ka mga LGU, no, sa Iloilo province, no. Ini ang mga LGU nga temprano nga nag-declare sang suspension of face-to-face classes bilang preemptive safety measure. So ano ba lang mga LGU nga ini, no, as of 12 a.m. sang November 9, ini ang mga banwa sang Ahoy, Alimudyan, Anilaw, Badyangan, Balasan, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Batad, Cabatuan, Carles, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia, Lambunaw, Leganes, Leon, New Lucena, Pototan, San Dionisio, kag San Miguel. I hope, no, nabatian niyo ang inyong mga LGUs, and also kung hindi wala niyo nasundan, pwede niyo i-check, no, ang page sang Radyo Pilipinas Iloilo, kaya gina-update naton ang listahan, and also sa LMP Iloilo. I wonder sa later ba si ara ng Banwas ang Tigbawan. Kag syempre, no, ang aron nga dapat later on batayan naman ang listahan sa mga makansela pagid sa ilang classes. Pero mga bet sa mga estudyante kag mga trabahador, no, sa West Visayas State University, may ara kita, no, sang suspension sang klase kag work sa tanan nga campuses sang West Visayas State University tomorrow, November 10, bila sa tingwa ni, no, sa direktiba ni University President at the same time, note because man sang Baguio 1 sa digdiri, no, sa West Visayas State University, skeleton workforce magapabilin sa WVSU Medical Center para mapasiguro ang uninterrupted delivery of frontline health services. Ang General Service Office and Security Office ang ginatagan man instruksyon, no, nga padayunon ang deployment sang essential personnel para sa property and infrastructure safeguarding. So, pwede ninyo hindi ma-access, no, ang anunsyo sang bulutungan o sang universidad sa Facebook page sang WVSU. And also mga kabyanan, speaking of work suspension sa province of Iloilo, ang mga LGU nga ini ang wala sang trabaho, no, or government work suspension sa ilang mga munisipyo or LGU. Ano bala ini nga mga banwa? Ini ang banwa sang Ahoy, Alimudyan, Badyangan, Balasan, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Batad, Cabatuan, Carles, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia,
Lambunao, Leganes, Leon, Pototan, San Dionisio, and San Miguel. So ini ang mga LGU no nga nag-declares nga wala sang work no or work suspension sa ila mga munisipyo. Yun. So, be safe ha. Hindi po siliwan nga wala sang work and wala sang klase, no? Magpinagustugwa sa inyong nga balay, no? Importante nga ti safe ka mo, no? Hindi ka mo mabasa sang ulan. Kag later on, partner, basi amo pa ni ang tunaan sang trangkaso sa aton dira nga mga kauturan. Oo, uso pa naman subong, no? Ang mga flu-like, no? Or influenza-like nga mga sakit sa aton yung mga kauturan. So, pangapinan ng inyong ikaayong lawas, no? Prevent anay yung mga lalaktan. Yes, mga unnecessary. Unnecessary nga mga lakat. Kundi man lang giti importante magpabilin sa inyong mga puluyan and i-secure ang inyong mga balay, no? Sa posible dala sang hangin kag ulan, no? Sang bagyong uwan. Although malayo kita sa track gid yan no sang or ruta gid yan no sang bagyo, but still no kadako sang sakop no sang bagyong uwan. Yes, and this time partner no ipabati natin ang aton nga interview with Ma'am Lilia Castronuevo, ang school principal sa Pasig 1 Central School. Nalabot naton nino hibaluon naton ang pagpanghanda sang bulutmuan man para no sa sininga bagyong uwan. Pabatian natin si Ma'am Lilia Castronuevo. Already prepared the rooms that will serve as evacuation rooms. So we have already identified rooms nga gamiton para sa aton mga evacuees in case nga may mga maglain gid ang panahon kag need nanda maghalin sa andang nga lugar for their own safety. So may na-identify na kami nga room, naka-coordinate naman sa teacher in charge ka room, and na-prepare na. And ang tanan nga mga liabis ang rooms na turn over na diri sa among in charge para in case or anytime nga may mga evacuees ready na i-open ang ating nga rooms. So ang mga rooms na gin-identify namon, close ang windows in case nga hindi lang masulod sa ulan kag magdamo ang hangin. May water and comfort room. May electricity na siya and kapag pa nga hindi lang siya mag-brown out para magsanap man sila sa kagabi. Yes. Ma'am, sa out of how many classrooms natin, pila diri ang umrahon natin as evacuation centers? As of now, we have identified 15 rooms nga safe din sila with water and electricity. And we reserve other rooms naman in case magdamo. So far, sa last namon diri nga to kay Bagutino, and isa lang man ka family ang nag-evacuate diri sa eskwelahan, and the rest ara sila tanan sa Pasig City Arena, in-accommodate sa LGU Pasig City. So for the day, ma'am, ano ang mga activities na kinubra natin in preparations? There you have it mga biyano, si Ma'am Lilia Castronuevo, ang school principal sa Pasig 1 Central School. So according sa iyang partner, no, kahapon ang mga manunudlo natin nagbalik no, para i-secure. No. Ibang partner nagpamutang no, sa trapal sa ilang bintana para nga ma-make sure gid no, at hindi magsulod ang tubig kag hindi maambihan. No. Kagambagan ni Ma'am Lilia, no, may ara na-identify ng mga classrooms bilang evacuation rooms. So ining mga hulot klasihan ang giabi gin turn over na no sa aton man nga bulutmuan para in case nga hindi ma-accommodate sa City of Pasig Arena nga do amo gina-partner no ang center dira sa Pasig City nga evacuation center. Ang spillover bala makagto no sa aton nga bulutmuan nga tupad lang or malapit lang no sa City of Pasig Arena. So ready anytime nga buksan ini kag may ara sa mga CR. Kag nakita naton kahapon partner no may mga cabinet ang mga rooms naton nga dira ginabutang man sa mga estudyante kag mga manunudlo ang ilang mga gamit no nga para hindi mabasa sang ulan. And by the way, mga biyan, magulang no, nagpagwa ang ato na yun, Office of the President Malacanang nagpagwa sang Memorandum Circular number 106 sanding no sa recommendation sa National Disaster Risk Reduction and Management Council and in view no sa forecasting major impacts nga dala sang Super Typhoon 1, work in government offices no sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, lakip man ang Region 8, suspended sa November 10 and further no ang classes sa tanan nga level
sa mga nasabit niya regions. Lakip mga biyano ang Region 6, Region 7, and Negros Island Region ang suspendido man on November 10 and 11. So tanan no nga agencies responsible sa basic vital and health services preparedness and response duties magapadayon sa gihapon no kag magapabilin nga operational kag para masiguro no ang padayon nga essential government functions tanan nga government agencies sa mga nasabit nga regions magapatuman sang alternate work arrangements or sa mga dimensyon no nga may suspension sa ilang work kung pwede sila no makahiwas sa alternate work arrangements subject no sa applicable laws, rules, and regulations. Ang localized cancellation sa suspension sa klase or work sa government office sa ibang nga region pwede makapatuman sa ila respecting na officers, local chief executives pursuant man no sa mga layi, sa mga rules and regulations. Ang suspension naman sa work in private companies and offices magapabilin sa diskresyon sa ginatag sa ka mga heads. So, ara gid klaro partner diri sa aton school or class lang ang suspended pero depende sa inyo yang mga head or LCE. Yes, but at least 2 days ang class suspension or face-to-face class suspension sa aton nga mga bulutuan diri sa Region 6 or Western Visayas, and in fact that announcement from the Malacanang cascade naman sa mga local chief executives naton, and in fact na-post naman sa page ni Mayor Ronnie Dadivas sa Rojas City Capiz. Kay earlier nag-announce niya nga daan si Mayor Ronnie nga wala sang klase sa tanan nga level sa Lunes November 10, but because also of this announcement from the Malacanang wala na yan sang question pa sa aton nga mga tagpalamati or sa aton nga mga estudyante dira wala na gid kamo yan sang klase sa Lunes nga adlaw per Malacanang announcement. Yes, kiti amo na ang ginabasihan natin ang pinakamataas. So ang Office of the President ang nag-release mga ben ang Malacanang amo ang nagpagawa sa Memorandum Circular number 106. So bantayan ini sa Facebook page man sang Radyo Pilipinas Iloilo ining memo or Memorandum Circular number 106. Oras sa Radyo Pilipinas 10:51 AM. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalaga. Thank you so much sa inyo nga pagtutok subong nga aga. Kag thank you sa aton nga DOST Pag-asa Iloilo. Sa pagdulong sa atong partner sa pinaka-latest nga weather update para nga magiyahan kita ano ang obrahon nato ano ang expected nato nga weather subong nga Domingo. Yes, kag magpabilin mga kaabyanan nga naka-follow sa page sa Radyo Pilipinas Iloilo kay dira nag-post kami sa mga balita regarding sa mga sitwasyon diri sa Western Visayas kaangay na lamang sa mga kaimtangan sa aton nga mga pumuluyo sa Banwa or sa syudad sang Rojas so sa diin may mga gin-evacuate, may mga nagkalaguba nga mga puluyan bangod sang mabaskog nga hangin, and there's also flooding sa area sa Rojas City Capiz, and syempre sa may province of Antique, also province of Aklan, Iloilo, Guimaras padayon namon nga gina-check, gina-monitor kag gina-post sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo, and regular kamo nga mag-check sang page man sang DOST Pag-asa para magiyahan kung diin na bala nagahulag ang weather disturbance. Yon. Thank you sa among mga katuwang technical sa studio, Sir Alan Defante kag sa among transmitter Sir Vermore Aventura. Mga beno, bantayan ang Integrated State Media ang among special coverage diri sa Radyo Pilipinas Iloilo 1 p.m. later. Kami na lang gid ang inyo nang ginalagad. Ako si Marian Grace Ereñata. Kag Hope Torichante. Kag ini ang Leon Caron sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.